tulong-tulong sa ating lakbayin sa Panginoon, lakbayin natin kasama ang Banal na Espiritu, sa pamumuno po ng atin pong kapatid na si Sister Eileen, no? Si Madam Amy. Regardless sa kanya pong hectic schedule ay talagang pinangangunahan pa rin po tayo para magkatipon-tipon. So Monday is one among of the exciting days of the week, no? Kaya salamat sa Panginoon, as Mama Lala's read a while ago, earlier. Sinabi niya po doon na seek the Lord, yun po sa Isaiah 55, seek the Lord while He may be found, and then call upon His name. No? Salamat sa Panginoon for enabling us na para tumawag sa Kanya, manalangin, umawit, magpuri, makinig sa Kanyang banal na lituntunin, Kanyang salita. At salamat sa awitin, no, na ipinadama niya ho sa atin na in everything, no, in every moment, seconds of our life, good talaga ho ang Panginoon. Dakilang plano ng Diyos ay para sa kabubuti ng Kanyang mga anak. Kaya narito ka, narito ako ngayon, no matter what happens in our life, no, yesterday, today, and tomorrow, what will going to happen in our lives, God is making us secured sa Kanya pong mga kamay. Kaya the great gift that we can have in this life ever is the salvation that we have possessed in Christ Jesus. Kanya-kanya po ang atin pong mga kinakaharap, but the glory of God will just be bestowed in every situations that we are facing right now. And I would like to thank God for everyone nandito po sa baba ngayon, no, mga kaibigan namin, coming from any agencies. Kami po ay nagpapasalamat na kayo narito ngayon. Sa aking pamilya, sa AJ, salamat po ng marami at nagkita-kita tayo ngayon. God is so faithful. No matter what, God is so faithful. So kagaya nga po ng atin pong pagbulay-bulay, mga kapatid, no? Isang kalakasan na naman po ang ibabahagi ng Santong Espiritu mula sa Kanyang mga salita. Mga kapatid, let's move on to the book of, let's open our Bible to the book of John chapter 11, and we'll be reading, and we will be examining, and we will be receiving blessing upon blessing from verses 11 down through 16. Once again, Aklat ng Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 11, mula talatang 11 hanggang 16. Mga kapatid, at akin pong babasahin, mga kapatid, sa atin pong kalagitnaan. Samahan niyo po ako sa inyo pong mga pandinig. Ito po ang nakasaad rito. Idinugtong pa ni Jesus. Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Verse 12. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Sagot ng mga alagad. Verse 13. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Verse 14. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. 15. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Verse 16, sinabi ni Tomas na tinawag na kambal sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Father God in heaven, our dependence is just on you alone. We cannot understand the word of mystery without your guidance, Holy Spirit. That's why we submit ourselves to every workmanship by the leading and guidance of the Holy Spirit. Thank you so much for
unfolding everything, Father God, for our this we pray in the name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It could be somebody of us, no? Someone of us na magtataka na habang binabaybay po natin ang chapter 11, we are in the first half of chapter 11, no? Ang sabi po ni Jesus, the preceding verses, ay yung sakit ng kaibigan niyang si Lazaro ay hindi ikamamatay. We have heard that. Pagkatapos, sabi nga niya, hindi siya pupunta doon ora-orada nung pinadala ang mensahe ng magkakapatid na Maria at Martha. At dito po atin pong babasa na plainly sinabi niya sa kanyang mga alagad na si Lazaro ay patay na nga. Maaari po mag-iisip tayo sa sabihin natin sa ating sarili, akala ko ba na sinabi ni Jesus na hindi ikamamatay ang sakit? Of course, on that very moment, hindi talaga ikamamatay ni Lazaro ang kanyang sakit. But you know what, mga kapatid? There is a big difference with the perception of Jesus Christ with the disciples. Lagi po nating pakatandaan na sa lakarin ng atin pong pagkatuto at going to maturity like Jesus Christ, there is a big difference sa pananaw ni Jesus at pananaw natin. Pananaw ng mga disipulo at pananaw ni Jesus. And that's why Jesus Christ is always teaching them how to elevate their faith. Okay, pakinggan po natin. Sabi nga doon, idinugtong pa ni Jesus natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. In this very aspect, Jesus Christ was pertaining that even the dead person, he is just seeing it as sleeping. Actually, in the end times, mga kapatid, tinutukoy po in the Bible perception, in the scripture, those who are dead that are fallen asleep. Okay, narinig po ba natin ang ganyang mga talata sa salita ng Diyos? Ibig sabihin that even death cannot really overcome the power of Jesus. And that's why he is always encouraging the disciples to have a kind of perception like his. Katulad po ng kanyang perception, mga kapatid. At nakikita po natin dito, dahil hindi po abot ng mga disipulo ang kanyang pananaw when it comes to death, na para sa kanya ay natutulog lamang, at ang sabi nga niya, hindi mauwi sa ikamamatay yon, kasi natutulog lamang. So, Jesus Christ was particularly wanted his disciples to elevate, to escalate, and to progress their faith in Him. And that's why, ngayon, dahil sa pagkakataon na ito, ay hindi po parang hindi po maintindihan ng mga disipulo. Sabi po ng mga disipulo, Panginoon, kung natutulog lang po pala siya, hindi gagaling din po siya. Sagot ng mga alagad. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon sa natutulog, dito sa verse 13, ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. So, ganito po kapatid, when it comes to scripture studies, kailangan po natin i-comprehend, kailangan po natin i-situate ang ating sarili as faithful people of the Lord. We're not going to understand the very word, because the mixture of the very word of God, there could have be figure of speech. Meron pong matalinghaga, meron pong literal, meron pong mga parabola, no? Mga pinapatungkulan si Jesus upang maabot lamang ang bawat pagkakaintindi at pagkakaunawa natin. Lalo't higit sa lahat, inaabot ng Panginoong Jesus sa atin pong paglago sa ating pagkatuto, sa pagsunod sa Kanya, aabutin niya kung saang level ang ating pananampalataya. At nakikita po natin dito, kapatid, the difference of perception, the difference of how Jesus Christ look at things is quite far from these disciples. And that's why he is always drawing his disciples to the very heart of Jesus, the very heart of Him, upang sa mga bagay na kung saan
darating man ang panahon na siya'y papanik na sa langit at makikita ng mga disipulo ang mga bagay kahit kamatayan o kahit sakit, magkaroon pa rin ng milagro ang Diyos. Have we ever experienced, mga kapatid, if we are going to derive this situation, na sa pananaw ng Panginoon ay natutulog lamang, ngunit sa pananaw natin ay talagang patay na? Have we ever experienced po, mga kapatid, na we lose our hopes? It could not be a physical death, but there will be dreams maybe na namamatay na. Meron tayong mga pangarap sa buhay, meron tayong mga plano na kung saan nawalan na tayo ng gana dahil po walang katugunan, it was not materialized, and it could have been better for you to stop na lang sa pangarap dahil parang patay na talagang pangarap. It could be like a light that is, even the spark of the light was not there. Nararanasan po ba natin yun na parang ang laki-laki ng ambisyon natin, ang taas ng ambisyon natin, pero wala tayong makikitang hint na maaabot ho natin? So it could be possible in a spiritual realm, no? Maraming namamatay na mga pangarap meron tayo. Maraming namamatay na mga aspeto ng walk natin sa spiritual na nakikita sa ating buhay na hindi nag-ooperate, hindi nagfa-function. And here, mga kapatid, gustong sabihin ng Panginoon that though it is already dead in your sight, kasi ang Panginoon, He was plainly given them an idea that Lazaro in physical has already died. Kasi naguluhan yung kanyang mga disipulo. At isa pa, there was a situation that in coming back to Judea in a particular place, Bethany, nandun po yung threat. Nandun po yung threat, di ba, mga kapatid? Naalala niyo po, sabi po ng mga disipulo, why you are coming back there? Why you're coming back there again? They were trying to kill you. And then you go back again there? So meron po silang, alam niyo po, ang ating faith ay may kinalaman sa ating pagtanaw sa mga bagay-bagay. Okay? Our perception, the faith that we have. If our faith is that narrow, if our faith is, serving, and then yung pananaw natin sa mga sitwasyon ay talagang natatakot tayo. And that's why fear, the spirit of fear is creeping in every individual, even Christians, kapag ka meron ng sitwasyon na kikinaharap. Like that, death like that, death threat. Pag may kinakaharap ang tao na ganyan, mga kapatid, ay talagang mababahala. Imbis na gagawin ng Panginoon ang makapangyarihan pagluwalhati ng kanyang dakilang pangalan, mapupostponed dahil tayo ay napipersuade ng takot. Have we ever experienced, mga kapatid, natatakot tayo sa buhay natin, lalo na when it comes to gospel, when it comes to do the very will of God, when it comes to really exhibit what we're supposed to live out as Christians, baka tayo po ipipersecute. So nakikita po natin dito na sabi ng Panginoon, yes, kung kayo po ay naguguluhan at kung kayo ay talagang ganun ang pananaw ninyo, because I was just telling you that he is asleep, at sa inyo pong pananaw ay kung natutulog lang siya ay gagaling siya. Of course, gagaling kung natutulog lang. How about kapag patay na yung tao, hindi ba kaya ng Diyos bubuhayin? So their faith is just on that he will be healed because he is just sleeping. Ganon din po tayo, nakaka-relate po tayo, mga kapatid, na kapag maliit lang ang problema, parang kaya nating solusyonan, and our hope is very big. It is not really vanished because maliit lang yan na kaso. Maliit lang yan na karamdaman. He'll get healed. But dito, kapatid, nung nilinaw po ng Panginoon na siya po ay patay na. Okay? Nilinaw ng Panginoon so that he could reach the level of the faith and perception of these disciples. Pero alam niyo po, kapatid, there will be always a progression that Jesus Christ has been taught to his disciples. Hindi niya hinayaan na maging stagnant ang mga disipulo. Tingnan po natin. If we go back a little bit, sa verse 7, sinabi ng Panginoon, pagkatapos nito,
sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Okay? Sa verse 7, nung nabalitaan na ni Jesus at mga disipulo na nagkasakit nga ng lubha si Lazaro. At pagkatapos, mga kapatid, in verse 11, sinabi ni Jesus, pupunta ako upang gisingin siya. So ibig sabihin, there will be testings and also like development na ginagawa si Jesus dahil sa takot nila, no? Sabi ng Panginoon, I could go there without you. Pero gusto kong i-share sa inyo at ipakita sa inyo, no? Yung kapangyarihan ng Panginoon upang kayo manampalataya. Kasi sa verse 7, sinabi ni Jesus, magbalik tayo. Pero ang sagot ng mga alagad, Lord, nakakatakot doon. Maaring usigin tayo, maaring patayin po nila kayo. Kaya sabi ng Panginoon in verse 7, I'll be going there. At alam niyo po, ang sagot at ang sabi po ni Thomas Didymus or the twin, sinabi niya, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. So, ibig sabihin, the pessimisticism or pagiging pessimist ng tao, tinitingnan niya, kapatid, ang sitwasyon kaysa kapangyarihan at kaluwalhatian na mangyayari doon sa Bethany. Ganun ho tayo, kapatid. When God has great purpose to all of us, this purpose of the Lord will be held back because of what we are seeing. Paano ko ba sabihin to? Halimbawa, ang Diyos banda roon, magpe-perform siya ng wonders and miracles sa buhay mo. Pero dahil may sitwasyon na bumalakid, naunahan ka na ng takot. You are seeing first yung mga pagsubok without seeing that after that threat or after that sickness, after that problem, the Lord will do glorious things in your life. Kaya nangyayari sa tao, hindi mararating yung punto na kung saan pinangarap ng Diyos para sa atin na para matunghayan natin at matanggap natin. Why? We are being pessimistic. Hindi tayo naging optimistic that someday, even though there are many struggles, there are many problems and troubles, obstacles in life, but when God calls me, I will go there and the Lord will reward me. The Lord will really answer my prayer. But tayo mga kapatid, dito pa lang, no? Pag binungad sa atin ang mga pagsubok, testings, and life trials, hindi na tayo magpapatuloy. Sabi po ni Thomas, tara, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. So, tinitingnan na niya yung threat ni Jesus, threat laban kay Jesus sa mga Pariseo o laban kay Jesus mula sa mga Pariseo. Ibig sabihin mga kapatid, this is I always saying this that ang tawag ito, the tendency of human being is to see negative things rather than what the Lord is going to do in each one's life. Ano tayo tingnan po natin. We have already heard that sabi nga po ng Panginoon tumawid sila doon sa kabilang ibayo at binagyo sila. Anong sabi ng mga disipulo? Guro, Rabbi, wala ho ba kayong pakialam? Malulunod na tayo. Lulubog ng bangkat, malulunod tayo. So somehow yun po yung kalabisan ng atin pong reaction sa mga sitwasyon. Hindi pa lumubog, hindi pa nalulunod, pero kinukonclude na ng tao ang sitwasyon na parang ganap na nalunod, ganap na nawala, ganap na yung pagiging negatibo ng tao. Okay? Ganap na nawala at ganap ng walang pag-asa. No! Kapag kasama natin ang Panginoon at pag sinasamahan tayo ng Diyos, ang dakila niyang plano ang siyang matutupad at mangyayari. So parang nakikita ni Thomas dito na pag bumalik tayo doon, alam na natin, tara sumama tayo sa Kanya nang mamatay tayong kasama niya. No? Alam niyo po kapatid, wherever we go, whatever situations that we are in right now, if Jesus is with us, who can be against us? According to the book of Romans chapter 8 verse 31. If God is with you, if God is for us, if God is within us, for us, kung siya ay panig sa atin,
ano at sino ang lalaban sa atin? Because when you are in the camp of truth against such things, no? If we are really in the truth, wala pong makalalaban doon sa katotohanan. Ibig sabihin, we are being secured in the hands of the Lord. At alam niyo po kapatid, nung sinabi ni Jesus, dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. In verse 15, I just want to stress this out. Ngunit dahil sa inyo. See, mga kapatid, yung pagkakaroon ng particular na desire si Jesus Christ para umangat ang kanilang pananampalataya being disciples, mga kapatid. Sinabi niya dito, ngunit dahil sa inyo. Okay? Ako'y nagagalak na wala ako roon. Nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, for the second time o third time, tayo na, puntahan natin siya. So God given them a chance to witness, to receive the glorious miracle that God will perform on the life of Lazarus on that place, no? Kahit siya po ay patay na. Ano po ibig sabihin, mga kapatid? The immediate recipients were the disciples of the glory of God. The immediate teaching recipients of Jesus are the disciples of the Lord. Ipinagkaloob niya, in-unfold niya ang mystery sa mga sumusunod sa Panginoon at nananampalataya. Sabi niya doon, dahil sa inyo, okay? Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. It could be a harsh for a person na pakinggan ang statement na, bakit ho kayo nagagalak? Na sa halip, Panginoon, pumunta ka kaagad para hindi mamatay si Lazaro. Okay? Yun po yung ano natin yun po yung pananaw natin. Na Lord, dapat na-rescue yun. Kung yung pagkasabi namin sa'yo, na dapat Lord, kung sinagot mo ako sa panahon na yun, nung nanalangin ako, dapat hindi mawala sa akin yun. May mga ganun tayo mga panalangin, di ba? But Jesus is always better and best for all of us. It was intentionally that Jesus Christ hindi pumunta kaagad and He stayed there 2 days after pa, no, nung nabalitaan at binalitaan ng mga tao si Jesus na si Lazaro ay nagkakasakit. Bakit? Nais ng Panginoon na ibahagi ang kanyang kaluwalhatian at nais ng Panginoon na masaksihan ng mga tao at ma-receive ang kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa lugaring iyon. It could be hard to understand the very move of God, but this is when the faith is really moving. This is when the Holy Spirit needed, and the faith should go more deeper, higher, and wider. Kasi kapatid, when it comes to maturity, hindi ho tayo gagawin ng Panginoon na mga small beginners while we are growing. Of course, we came from the elementary teaching. We came from that infanthood, nagiging bata sa pananampalataya. Tayo po ay naglalawig. Tayo po ay naging adolescent sa pananampalataya, naging young, naging youth, mga kapatid, at magiging adult. Magiging ganap tayo, mga kapatid, because Jesus Christ aiming for His people, for His disciples to grow in faith. So kung makikita man natin ng mga bagay-bagay na tila parang ganito, Lord, why you have say so? No? Why you have said it that nagagalak ka na wala ka roon? Yun pala, mga kapatid, God will perform that even that sickness will not bring Lazarus to death, na nangyari pa rin yung kamatayan dahil ang Panginoon may gagawin unang-una kay Lazaro at upang matunghayan at yung kaluwalhatian ng Panginoon ay makikita ng lahat, at higit sa lahat,
yung mga binibuild up ang mga pananampalataya, walang iba kundi yung mga disipulo niya. How he really loves his disciples, mga kapatid. Sabi niya ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Dahil ang ama ko ay may gagawin sa pamamagitan ko. Nang sa gayon ay sumampalataya kay sa akin, because for how many times that these disciples have witnessed wonders, miracles in their faces that Jesus Christ had performed, but they are always in that level of faith. They always see typhoons, they always see storms, they always see threats, they always will see negatives, but they are not perceiving what is the power of God, how the power of God can do miraculously in their lives. So relate po tayo sa ganun, kapatid. We could easily magnify and make the things bigger, na hindi naman po dapat yun ang atin pong gawing malaki sa buhay, yung mga pagsubok, dahil mas malaki po ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos laban sa mga pagsubok na yun. So the Lord wanted for them to change their perception through their faith, that even that death cannot really overcome the power of Jesus Christ. So ngayon po, kapatid, titingnan po natin, no? If we do really believe in the Lord, and when everything is not really in favor of us, mga bagay na pinapanalangin natin hindi nasasagot pa sa ngayon, because ang lagi ho nating binibilang ay hindi yung mga hindi sinasagot. Ang lagi nating binibilang ay yung mga hindi sinasagot pa ng Panginoon, yung mga hindi pa natutugon. But you know that when we come to an appreciation of everything that even without asking the Lord, He provided it, we will be grateful always. And in that gratefulness, the Lord is deepening our faith. That even though we are seeing obstacles, para hindi natin makita ang kanyang kaluwalhatian, the Lord is shaping our hearts and motivating us, encouraging us, teaching us all His might with His love, para tayo magpatuloy regardless ano yung nakabalakid dyan sa ating pong mga buhay. Kaya, kapatid, in this very moment, let us give the Lord thanks that God is, reminding us that in everything, we should give Him thanks, because gratefulness is what the will of God. Gratefulness. May bumabalakid, may takot ka, if the fear is creeping into your hearts, rebuke it and pray to God that, God, if you are the one, Father, if you are the one who called me, Father, strengthen me, give me courage. If you have a great plan for me, Panginoon, gawin niyo po akong able, Holy Spirit. And the Lord will make it so for our behalf. In behalf of us, ano po ang hindi kayang ibigay sa atin ng Panginoon? Patungkol sa atin pong kapakanan, gagawin po ng Diyos yan. Imagine, He deposited us, the Holy Spirit, for us to have a guide, for us to have that braveness and boldness to do the very will of the Father in Christ Jesus. Kaya, kapatid, sa pagkakataon na tayo man ay magkakaroon ng negatibong pananaw sa mga bagay-bagay at magtatanong tayo, just come to this verse, just come to the scripture, that the Lord's perception is not like ours. His plans are far higher than us. His thoughts are really high. His thoughts are far higher than us. At lagi po nating idepende, ilagay po at ilagak ho natin ang ating mga sarili sa kakayanan ng kapangyarihan ng Panginoon. And when fear is creeping in, lagi po nating alalahanin that He is for us. He is with us. He is our Emmanuel. And let us not be, overreactor. Okay? Let us not be overreacting to everything that happens in our lives. Ganun po ang tendency. That's why, while sharing you this scripture is pointing out to myself
first. I am preached by the scripture first, and I am taught, and I am admonished, and pinapalakas ho ako ng scripture bago ko po man i-share sa inyo. Sinabi ko po kanina na kanya-kanya tayo ng kinakaharap. Iba-iba lang po ang bigat, iba-ibang itsura, but those are tactics of the enemy for us to be drawn away from the presence of God. But no way, because the Lord's blood that has shed on the cross of Calvary, that He caused His very life, mga kapatid, para ipagkalob sa atin, for us to be saved. Tayo po ay sinecure na ng kamatayan ng Panginoon at muling pagkabuhay niya. It means when He was resurrected, mga kapatid, the hope is ours. The victory is ours. Sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan na narito ngayon, ito po ang panyaya ng Panginoon sa inyong lahat. For those who are not yet having a true relationship with the Lord, ang ating po na pag-usapan, mga kapatid, kamakailan, kung gusto mo na maranasan, kung yun po ang ninanais mo na dahil sa pagod mo na sa buhay, parang wala kang patutunguhan, walang pag-asa, ito yung pagkakataon to put a value, to make more sense of your existence, to put weight of what you have heard earlier sa mga salita ng Panginoon. Nais ng Panginoon. Kaya narinig mo ang mga paalala at mga salita ng Diyos dahil ika'y pinaanyayahan, kapatid, na lumapit sa Kanya. As He offered, as He have said, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Gayon na lamang ang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos para sa atin dito sa sanlibutan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang sa lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Indescribable gift that we could ever have in this life. And right now, kagaya po, kapatid, kapag ka may nagbibigay sa'yo ng regalo, kahit yung regalo ay talagang mula sa pagkabusilak ng puso ng magbibigay sa'yo, na napakasaya niyang magbigay sa'yo, kapatid, hanggat di mo yan tinanggap, hindi mo po iyan may enjoy at di mapapasayo ang regalo na yan. And the free gift of the Lord is salvation. The free gift of the Father is salvation through Christ Jesus. Kaya ka narito ngayon, it is not an accident. There is no coincidence, but God planned for your life that you will be here to hear His word. It's not just all about earning here, but it's all about how we may know and how we be caught by the love of God going to that heaven. At ito yung pinaka-mainam na atin pong tangkilikin sa buhay. Why we should need and why we badly needed a Savior and a Lord. Because in the book of Romans tells us, 3:10, no one is righteous, not even one. Wala pong matuwid, kahit isa sa mundong ibabaw. And you know, in chapter 3, verse 23, it says there, for wages of sin is death, because all have sinned are fall short of the glory of God. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, wala nakakarating sa pamantayan ng Panginoon. That's why we need Savior. We need Lord in our lives. In chapter 6, in the same book of Romans, verse 23, again, sinabi niya po doon, okay? Bagaman ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo at kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. For the wages of sin is death, but the gift of God is life eternal. Kaya, kapatid, tanggapin mo ang Panginoon sa oras na ito bilang Panginoon at tagapagligtas na iyong buhay. The last verse I'm gonna quote is John 1:12.
For those who receive and believe in the name of Jesus, He gave them the right to become His children. Kaya kapatid, ito ang pagkakataon, manumbalik sa Panginoon, magkaroon ng tamang relasyon at upang siya magiging Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Sundan niyo po ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos, salamat sa makapangyarihan mong pag-ibig na dinala niyo po ako ngayon sa bulwagang ito sa mga usaping makalangit. Salamat dahil ginabayan ako ng Santong Espiritu upang pakinggan ang salita ng kaligtasan. Pag-asa, liwanag sa aking buhay. Kagaya nga po ng aking napakinggan kanina, Panginoon, na lagi ho kayong may dakilang plano na nais ipairal, pangyayarihin po sa aming buhay. Yun po ang ako'y iligtas. Lumalapit po ako sa iyong harapan ngayon, O Diyos. Humingi ng paglilinis sa aking mga pagkakasala. Hiningi ko po ng kapatawaran ang mga pagsalangsang ko laban sa iyo. At Panginoon, ayon po sa aking napakinggan, kaloob niyo po si Jesus para sa akin upang ako'y ligtasin. Panginoon, salamat sa inyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Inalay ang inyong buhay para sa akin. At akin pong napagpasyahan sa mga oras na ito, natanggapin po kayo sa aking puso, sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat Ama sa inyong salita. Salamat po Jesus sa inyo pong biyaya. Salamat po Santong Espiritu dahil niloob nyo na ako ay pumarito upang matanggap ang pinakadakilang kaloob mula sa kalangitan. Walang iba kundi si Jesucristo na siyang pinagmulan ng kaligtasan. Ito po sa aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For those who were decided to receive Jesus Christ as their personal Savior and Lord, let me pray for you as you journey with a wonderful journey in Christ by the guidance of the Holy Spirit. Father God in heaven, I bless your name. Me as your servant, I am so thankful. I am so glad, Father God, the way the angels are so joyful and celebrating for every soul that are coming to you. So as we, Lord, sa family po ng AJ, as you used us, individual of us in this agency, Father God, to reach out souls for your kingdom. Salamat ng marami. Luwalhatiin ka. Tunay ka na dakilang Diyos. Panginoon, dalangin ho namin. Samahan niyo po ang aming mga kapatid ngayon na tinanggap ka upang magiging tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Na nanumbalik ang kanilang mga kalooban sa inyo. Thank you, Father God, for founding the right relationship between you and them, like us. Salamat sa kalakasan, espiritual o Diyos, na sa kanila pong paglalakbay kasama po kayo at sa pananampalataya, sila po ay inyo pong samahan, gabayan, ingatan, palakasin, kalakasan, and favor upon favor, the canopy of protection be upon them, and even their dreams in their lives for their family, Father God, will be granted in the name of Jesus in your very will. Kaya sa inyo po ang papuri, sa inyo
ang kalulatian magpakailanman sa inyong pagkilos para sa lahat sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Lord. Maraming salamat po, Pastor. Ngayon, ay dadako na po tayo sa ating take-away portion. Sino po ang gustong magpasalamat? At mag-first one lang po at yung nasa taas, open mic lang po tayo kung sino yung gustong magpasalamat po sa ating mahal na Panginoon. Ako muna, thank you Lord. Kaya nilagpasan po namin yung isang linggo. Maraming salamat mahal na Panginoon ko sa pag-guide po sa amin lahat. At sa akin pong naramdaman ay okay na po ako Lord. Maraming salamat po. Sa lahat ng nag-pray po sa akin, maraming salamat. Lalo na po sa ating The King Founder. Madam, thank you so much, Mama Lala. Sa lahat po ng AG family, thank you so much, Lord. Yan lang po ang aking mga alam ngayon. Sino po yung dito sa taas? Mag-open mic lang po. Hello po. Ayan. Blessed evening po sa lahat. Thank you po, Pastor, sa Word of God. And ang ganda nung ang portion na na-receive ko na doon po talagang tinetest ni Lord yung faith, yung trust mo sa Kanya. Kung sasama ka ba sa Kanya or at magtitiwala ka ba sa Kanya. Minsan kasi sa life natin kapag alam nating kaya na natin, parang nalilimutan na natin si Lord para bang kayang-kaya na natin. But no, even small things dapat ipinagkakatiwala natin kay Lord. And sinusurrender natin lahat. Susunod tayo sa Kanya sa mga sa gusto ng Panginoon sa life natin. Yun po. And of course, yung healing talagang kay Lord lang, kay Lord magmumula kasi He's a great healer po. He's the best doctor. Ang Lord po ang miracle worker po ang Panginoon. We need to trust Him more and more and have faith po. So sa lahat po ng ako, even me sa pinagdaanan ko sa buhay in this young age, na-test po yung faith ko, yung pagiging servant ko, and even pagiging daughter ko, pagiging friend ko as a human. Talagang now, talaga naman masabi ko that I will trust the Lord even in small things of my life, even in small decision. Kasi si Lord, um, siya yung mag-a-align sa'yo sa tama at mali. Ilalayo ka niyan sa mga bagay na hindi naayon sa kalooban niya. So I am very thankful to the Lord for the wisdom and knowledge, for the strength, and for everything, and for this wonderful family here in online, here in AG Agency, and here in the real world. Um, Talaga namang super blessed ko sa buhay ng bawat isa sa paglakad, sa bawat linggo, hindi dahil naging habit ko hindi yung love na centered ng Panginoon na ibinibigay niya sa puso ng bawat isa, yung pinag-connect niya sa puso natin. So, thank you, Lord. Thank you po, Pastor, Founder, to Team Praise and Worship, Mama La, and to everyone, to Mamo and Tita Vic, to everyone po na EJ, and ayan, keep fighting and kapit lang po tayo sa Panginoon. Ka-faith lang po tayo sa Panginoon. So thank you Lord for this wonderful day, night, and ayan, have a blessed day and night everyone. Thank you Lord. Thank you po. Thank you sa buhay mo, Rosie. Thank you, Lord. Next po, open mic lang po yung gustong magpasalamat po sa ating mahal na Panginoon.
Open mic na po. Yung sa baba po, mag-press 1 po kayo para mai-accept po kayo. Sa taas, gising-gising. Ako, Tita V. Good evening, everyone. Good evening, Founder, Pastor June, at sa lahat po. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon. Patuloy niya akong binigyan ng lakas, biyaya, kaligtasan, at lalo na ngayon na yung pagtanggap ko po sa Panginoon. Talagang super blessed po yung tanggal lahat ng pag-alala mo sa buhay. Yung alam mo ba, yung pinapalawak niya yung aking pasensya, yung may ka na sa mo sa puso mo, may pagmamahal ka na sa puso mo. Yung katulad po din ng katulad po na pagpunta ng Diyos nung nagkasakit si Lazaro, nung di muna siya pumunta. Yung same po sa ating mga dasal o mga hiling natin sa ating Panginoon. May mga hiling tayo na di mo na niya binibigay sa atin. Yung parang sinusukat yung faith natin, yung pananampalataya natin, yung ating paniniwala sa Kanya. Pero di natin din alam na yung paggising natin sa umaga, isa din po yung napakalaking biyaya na natanggap natin. So, sa aking situation ngayon, di ko pa man po nakikita, pero alam ko po, super blessed ako sa buhay ko kasi may mga tao pong nagmamahal sa akin, may pamilya, mga anak po. At may mga tao pong naging instrumento po, yung katulad po ng platform na ito, kay Founder, kay Pastor June, sa mga tao po na yung AOCG. Doon ko po na ilalabas yung aking pong nararamdaman, yung about kay God. Kaya super blessed po ako kahit hindi pa man po nakikita yung mga dasal ko. Hindi pa praise God, ko pa din po, hinihintay ko pa. Ayun lang. Thank you, MP. Thank you sa buhay mo. Thank you, Lord. Next po, open mic na po kayo dyan. Press 1 po yung nasa baba. Open mic na. Ay, nalulog.